Gabriel's point of view. Pagkarating ko sa mansyon ay tinawagan ko agad ang number na binigay ni Ashley. Nakakailang tawag na ako pero wala pa ring sumasagot. Don't tell me that the number she saved on my phone was not hers. Tinawagan ko ulit ang tawag habang nagpapalit ako ng pantulog. Hindi ko na rin tinapos ang auction dahil sa nangyari. Pagbalik ko nga sa table namin ay inaya ko na si Carmina na umuwi. Buti nga'y hindi siya nangulit kung ano ang nangyari. Pero napansin niya ang pag-iiba ng mood ko. Hello? She answered with a husky voice. Nagkaroon ako ng pag-asa. Nang sa wakas ay sagutin na niya ang tawag. Tumikhim muna ako bago sumagot. Naabala pa ata kita. Bukas na lang ako tatawag. No, it's okay. Nakatulog ka agad ako pag uwi ko. Sabi naman ng dalaga sa kabilang linya. By the way, I'm the guy earlier. I informed. Oh really? So what's your name, handsome? Now, she's using her angelic voice that I miss. Gabriel. Nag-aalangan kong sabi dahil hindi ko alam kung maniniwala ba ako na may amnesia siya o wala. Nice to meet you, Gabriel. By the way, I won't introduce myself anymore since you know me already. She chuckled in the other line. So, kakauwi mo lang? Pagtatanong niya. Yeah, ikaw, kanina ka pa nakauwi? Nakatulog ka na eh. Medyo, napagod kasi ako kaya hindi ko na malaya na nakatulog na ako pagkahiga ko. Mahinhing kwento niya. Sorry nga pala kanina dahil nabunggo kita. Guilty kong sabi. Really? It's you? Hindi makapaniwalang tanong nito. Yeah, hindi kasi ako nakatingin sa dinaraanan ko kanina. Natandaan ko na ikaw yun dahil sa damit na suot mo. Don't worry, you're forgiven. Hindi na rin naman ako nahihirapang maglakad, pero suwalan pa rin yung paa ko. Sorry talaga. Huwag mo nang isipin yon. Kailan ka ba free? Nabigla naman ako sa tanong ni Ashley. Hindi ko inaasahan na magtatanong siya ng ganon. I don't know. I don't know if I have a free time tomorrow. Nahihiya kong sabi. A busy businessman, ha? I see. Give me the address of your company. Pupuntahan na lang kita ron. Masiglang sabi nito. Baka makaabala pa ako sa'yo. Ano ka ba? Hindi ka magiging abala sa akin. Dahil gusto kong ikaw ang tumulong sa akin na maalala ko ang mga nakalimutan kong past. Siguro naman matutulungan mo ko. Mukhang magkakilala naman tayo dati eh. At baka may mga alam ka pa sa akin na pwedeng makatulong para makaalala ko ulit. Base sa mga sinasabi nito ay parang gusto ko nang maniwala na may amnesia siya. Sige, ibibigay ko na lang yung address ko sa'yo mamaya. Alanganin kong sabi dahil alam ko naman na alam niya ang address ng company ko. Yun ay kung wala naman talaga siyang amnesia. Ilang oras din kaming nag-usap ni Ashley at nagulat ako na 2 na pala ng gabi. Ang tagal pala ng pag-uusap namin sa cellphone. Ni hindi ko man lang namalayan. Masyado kaming nalibang sa pag-uusap namin. Nagpaalam lamang siya nang hindi niya na talaga kayang pigilan pa ang antok niya. Huminga muna ako ng malalim at pinilit ulit ang sarili ko na makatulog. Nakakailang baling na rin ako pero kahit na umaga na, ay hindi ko pa rin magawang matulog. Hindi pa rin ako makapaniwala na buhay si Ashley. Nagpasya na lang ako na magpunta sa balcony para magpahangin. Umupo ako sa upuan at pinagmasdan ng maluwag na bakuran. Dati noong ako lang mag-isang nagmamaneho sa mansyon na to, ay walang kabuhay-buhay ang paligid. Hindi kagaya ngayon. Sobrang laguna ng mga bulaklak na alaga ni Ashley. At hindi pa ako nakontento nung akala ko ay nawala siya. Nagpatanim pa ako ng ibang ornamental plants kila Judy. Ilang buwan din akong hindi nakapagtrabaho ng maayos nun. Palagi rin akong laman ng resto bar at halos ayaw ko nang gumising dahil hindi ko alam kung paano ko pa sisimula ng araw ko. I'm hopeless. Kahit na sinubukan ko naman na makipag-date sa kung kani-kanino, ay wala pa ring obra.
Ilang beses ko ring sinubukang bumangon pero wala naman akong lakas kaya nauuwi lang lahat sa palpak noon. Hanggang sa nagkasakit si Daddy. Doon lamang ako natauhan. Walang ibang aasahan kundi ako dahil si Rose ay wala namang alam sa negosyo. At hindi naman niya forte ang business. Kahit hindi ko alam kung paano mag-uumpisa ulit, sinubukan ko. Kinaya ko. Akala ko'y hindi na ako makakaalis sa nakaraan. Akala ko'y habang buhay na akong magpapakalunod sa alak. Pakiramdam ko noon, wala akong halagang tao at asawa. Araw-araw, gabi-gabi, binabagabag ako ng konsensya ko na hindi ko nailigtas ang asawa ko sa warehouse na yon. Ilang taon na ang lumipas pero parang kailan lang. Sariwa pa rin ang mga alaala ko sa warehouse na yon. Kaya hindi ko alam kung paanong nabuhay si Ashley. I saw her body that day. It's really burnt. Isa sa marami kong tanong kaya hindi ako makatulog-tulog kahit pa nakausap ko na siya ng ilang oras. Abala ako sa pagbabasa ng business transaction nang may pumasok sa opisina ko. Akala ko nga yung sekretary ko kaya nagulat ako nang makita ko si Ashley na nakangiti habang papalapit sa akin. Hi! Masayang bati niya sa akin. Nabitawan ko naman ang hawak kong mga papeles nang lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi. Surprise! Magiliw naman ang sabi niya at saka umupo sa upuan na nasa table ko lang. Ako naman ay nakatulala lang sa kanya at hindi makapagsalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hey, bakit ayaw mong magsalita? Tumikim muna ako bago sumagot. Bakit hindi mo sinabi sa akin na ngayon ka pupunta? Sana nagpabili ako ng makakain sa sekretary ko. It's okay. May dala naman ako. Sabay pakita niya sa dala niya. And what's with my face? The reaction of your secretary when he saw me was priceless. Binuntutan niya pa ng tawa ang sinabi niya. Kilala rin niya ako? Tell me, Gabriel. Sino ba talaga ako sa buhay mo nun? I can see the eagerness in her eyes while asking me. Binalik ko na lang ulit ang tingin ko sa binabasa ko. Hey, akala ko ba tutulungan mo ko na makaalala? Nakangusong sabi ni Ashley. Yes, I'll help you to remember but I'm not going to give you any clue who I am in your life. Sabi ko habang hindi bumibitiw ng tingin sa mga mata niya. She just shrugged. Ipinatong niya ang dala niyang paper bag sa mesa ko. Anong laman yan? Inisente kong sabi at binitawan ko na ng tuluyan ang binabasa ko. Ngumiti siya sa akin ng matamis bago sumagot. I have here baked salmon, garlic prawns and mocha cake. She said happily. Natigilan naman ako sa dala niya. Bigla ay nagutom ako sa mga pangalan ng pagkain na binanggit niya. Nilabas niya na isa-isa ang mga Tupperware na may pagkain at isa-isa niyang binuksan. Umamoy kaagad sa loob ng opisina ang amoy ng mga pagkaing dinala niya. Here you go, taste it! Sabay abot ni Ashley sa akin ng isang tinidor at kutsara. Kaagad kong tinikman ng salmon at hipon na niluto niya. Napapikit ako sa sarap ng lasa na ikinatawa naman niya. Eto pa oh! Sabay subo niya ng tinidor niya sa akin na may nakalagay na hipon. Nag-aalangan ko siyang tinignan. Tanggapin mo na, huwag ka nang mahiya. Agad ko naman itong sinubo at hindi nilang ako nagsalita. Kumain lang kami ng kumain ng dala niyang pagkain hanggang sa maubos namin. Pinagmamasdan ko siya habang tawa siya ng tawa sa akin. Katabi ko na siya ngayon dahil kanina ay natapon pa ang sinusubo ko sa kanya. Medyo naiilang ako sa ginagawa naming pagkain pero napansin ko na mapilit at may pagkamakulit siya. Why? Nakakunot noo kong tanong. You eat like a kid. You have some mocha fillings near your lips. Pinahid ko naman ang bibig ko gamit ang panyo ko. Pero tumawa ulit siya. Hindi mo naman natanggal eh. Kinuha niya ang panyo na hawak ko. Ako na. Akala ko'y pupunasan niya ako sa bibig gamit ang panyo niya. Pero nagulat ako sa sunod niyang ginawa. Dahil lumapit siya sa akin at
Ginawaran ako ng halik malapit sa mocha fillings. Nanlaki naman ang mga mata ko sa ginawa niya. Ngumiti naman siya ng matamis sa akin pagkatapos ng ginawa niya. Hinawakan ko siya sa baywang at saka ako tumayo. "Are you trying to seduce me, Ashley?" Nginitian na naman niya ako at hinaplos ng hintuturo niyang daliri ang balikat ko. "Why? You can't resist me, ha, Gabriel?" "I admit, yes." This time, ako na ang kusang lumapit sa dalaga at ginawaran siya ng halik sa labi. Wala na akong pakialam kung gumulo sa isipan niya. Kung sino talaga ako sa buhay niya. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay ipadama sa kanya ang pagmamahal at pangungulila ko ng kay tagal ng nasa puso ko. Hindi ko na siya hahayaang mawala sa akin ngayon. Pinagmamasdan ko lamang si Ashley habang abala siya sa pamimili ng mga damit. Nakahalukip-kip lamang ako habang nakaupo rito sa isang sofa na nasa loob ng butik na pinasukan namin. Napansin ko na pati ang mga damit na binibili niya ay iba na rin. Ang dami nang nagbago sa kanya. Sa halos isang buwan ko na lagi siyang inaaya sa labas, ay nakikita ko ang mga bago niyang ugali. Kagaya na lamang ngayon. Puro revealing na ang damit na sinusuot niya. Mahilig na rin siyang mag-lipstick na kulay red. Dati naman ay ayos na sa kanyang t-shirts at shorts, o di kaya ay pants at sleeveless. Pati mas gusto niya noon ang natural look. At ang mas nakakagulat pa, nagsasalita na siya ng hindi tama. Halos lahat ng tao ay nagmumura. Pero kasi noong magkasama pa kami sa mansyon, once ko lamang siyang narinig na magsalita ng ganon. Lagi rin siyang nakahawak sa akin, which is gusto ko naman. Nanibago pa ako nung una dahil hindi rin naman niya ginagawa sa akin yun nung mag-asawa pa kami. She changed a lot. Sa halos isang buwan na paglabas-labas namin. Pagdalaw-dalaw niya sa akin sa office at pagdadala niya ng niluto niyang pagkain, ay marami na kaming memories, hindi kagaya nung mag-asawa pa kami. Para ngayon pa lang kami nag-uumpisa. Ibang-iba sa nangyari sa amin nun. At kung ang tungkol naman sa pagkawala ng ilang memorya niya, naniniwala na ako ron. Nagbasa-basa rin ako ng mga tungkol sa dissociative amnesia. At napag-alaman ko na kaya nga nitong mabago ang isang tao. Hindi man ang buong pagkatao pero may magbabago at magbabago pa rin. Isa rin siguro sa dahilan kung bakit nakalimutan niya ako ay dahil sa malungkot na nangyari sa amin bago siya makuha ng mga kumuha sa kanya. May ginawa na rin ako sa kanya para matulungan siya na maalala ko, pero wala pa rin. Sasabihin naman daw niya sa akin kapag may naalala na siya ng konti. Lahat ng ginawa ko para makaalala siya ay walang epekto. Isang beses ay dinala ko siya sa mansyon, pero manghang-mangha pa siya sa bahay ko. Wala ang mga kasambahay ko ng mga oras na yon dahil day off. Itinago ko rin ang mga litrato namin ng kasal namin dahil gusto ko na ring tulungan din niya ang sarili niya. Tuwang-tuwa pa siya sa garden ko noon at hindi ko lang masabi na siya ang nagtanim ng mga yon. Isa siguro yon sa mga hindi nagbabago sa kanya, ang pagkagusto niya sa mga bulaklak. Ilang beses ko na rin siyang inaya na bisitahin namin ang tinutuluyan niya pero ayaw niya. Tinatanong ko naman kung bakit pero nginingitian niya lamang ako palagi. Nasabi rin niya na sa condo lang siya nag-i-stay dahil sa Australia talaga siya nakatira. Naikwento rin niya sa akin na nagsimula siyang hindi makaalala nung nagising siya sa ospital sa bansang Australia. Ang mga nangyari bago yon ay ang mga nakalimutan niyang alaala. Alaala kung nasaan ako. Napabalik ako sa wisyo nang may humalik sa labi ko, pero saglit lang. Tinignan ko naman ang humalik sa akin na ngayon ay nakangiti pa, habang nakaupo sa tabi ko. "Hi! Ang layo ng tingin mo ah. Ako ba ang laman yan?" Sabay kiliti nito sa tagiliran ko. Ako naman ay napaiwas ng tingin sa dalaga. "Tapos na ako. Tara, punta tayo sa mansyon mo. Ipagluluto kita." Nakasandal ang baba ni Ashley sa balikat ko. "Sige, tara. Dapat masarap ang luto mo ah." "Siyempre naman, parang ako." Banat na naman niya.
Nung unay kapag nagsasabi siya ng mga ganong bagay ay naiilang ako. Ngayon ay nasasanay na ako. Nakahawak na naman ang mga braso niya sa akin habang palabas kami ng mall. Minsan ay hahalikan niya pa ako sa gilid ng mga labi ko. I like kissing you. Did we kiss before? Tanong ni Ashley pagkatapos akong halikan. Why? Nakapamulsa kong sabi. She pouted. It's like we've done this before. Your lips felt familiar. Tell me, are we boyfriend and girlfriend before? Tinignan ko siya sa mga mata niya bago umiling. No, never. Hindi naman kasi kami dumaan sa yugto ng buhay na yon. Basta nalaman ko na lang sa meeting kung nasaan siya na ikakasal pala kaming dalawa. Kung ganon, ano tayo? Kasi hindi ako maniniwala kung magkaibigan lang tayo dati. The moment you call my name, the moment you cried in front of me, the time we met in the auction, and the way you answer my kiss back, there's something. I can sense it. Di ba sabi ko sa'yo, tutulungan kita. Pero hindi ako magbibigay ng clue kung sino ko nun sa buhay mo. Ayaw kong manggaling sa akin na asawa niya ako. Dahil natatakot ako na baka mawala na naman siya sa akin kapag naalala niya ang mga pasakit na naranasan niya sa akin nun. Parang hindi mo naman ako tinutulungan eh. Lalo lang akong nahihirapan. Nakabusangot na sabi niya pero tinawanan ko lamang siya. Sigaw kaagad ni Manang ang narinig ko pagkapasok namin sa kusina ni Ashley. Naiiyak ito habang nakatingin sa kanya, habang si Ashley naman ay nalilito. Narinig ko ang papalapit ng mga takbo mula sa kung saan. Manang, anong... Napipi si Michelle nang makita si Ashley, habang si Judy naman ay natigilan sa kinatatayuan. Diyos ko, iha, salamat at buhay ka. Umiiyak si Manang Trining. At hindi napigilan na lumapit kay Ashley at niyakap ito. Nalilitong tumingin naman siya sa akin at binigyan ko lamang siya ng isang ngiti. Wala siyang ibang nagawa kundi yakapin pabalik si Manang. Ma'am? Nangangatal na tawag naman ni Judy. Kumala sa yakap si Manang Trining, kaya napalingon si Ashley kay Judy. Nag-cross sign pa nga si Judy kaya nagtataka na naman siyang tumingin sa akin. Lumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa baywang. Hayaan mo na muna sila. Matagal ka nilang hindi nakita. Matagal? Ibig sabihin, kilala rin nila ako? Sinapo ko ang pisngi ni Ashley at pinatingin sa mga mata ko. Yup, pero hindi ko sasabihin sa'yo kung sino ka sa buhay mo. Tutulungan kita pero hindi kita bibigyan ng maraming clue, remember? O okay. Nalilito pa rin na saad ni Ashley. Totoo nga ba na may amnesia si Ashley? O may pinaplano ito? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.